Nakatayo si Aling Rosa sa gitna ng isang kusinang tila hindi para sa kanya. Ang sahig ay puti at sobrang kintab, kayang-kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Isang babaeng may edad na balot sa kanyang paboritong duster na bulaklakin at may bakas ng pagod at pagtataka sa mukha. Ang mga cabinet ay walang hawakan, ng mga ilaw ay kusang bumubukas at ang lababo ay tila nang uutos sa bawat paglapit niya. Pero ang pinaka-nakakapanibago sa lahat ay ang kalan. Isang itim patag at makintab na salamin. Walang apoy. Walang pindutan na umiikot. Tanging mga guhit at kumukutitap na pulang numero na hindi niya maintindihan. Hinaplos niya ang malamig na ibabaw nito at napabuntong hininga. Sa isip niya ay bumalik ang imahe ng kanyang munting kusina. Sa Nueva Ecija, ang amoy ng nasusunog na kahoy, ang init na yumayakap sa kanyang balat, at ang kalderong may uling sa ilalim na siyang saksi sa lahat ng pagkaing inihain niya para sa kanyang nag-iisang anak. Dito sa mansyon ng anak niya, kahit ang pagluluto ay tila isang pagsubok. "Nay, anong ginagawa niyo riyan?" Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Aling Rosa at nakita ang kanyang anak na si Leo nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang mamahaling business suit ay bahagyang lukot na at ang kurbata ay nakaluwag sa leeg. Ngunit ang nangiti sa labi nito ay kapareho pa rin ng nangiti ng batang lalaking umuuwing may bitbit na medalya mula sa eskwela. "Leo, anak," mahinang sabi ni Aling Rosa, "itong kalan mo, parang mas matalino pa sa akin. Hindi ko yata kayang paandarin." Tumawa si Leo, isang tawang nagpuno sa malamig at malawak na kusina. Lumapit siya at niyakap ang ina mula sa likuran. "Hindi po, Nay. Sadyang makabago lang. Halika po, tuturuan ko kayo." Inalis ni Leo ang kanyang coat, itinupi ang manggas ng kanyang puting polo at naging guro sa sariling ina. Buong pasensya niyang itinuro kung paano pindutin ang on, kung paano ayusin ang init sa pamamagitan ng pagdulas lamang ng daliri sa salamin. Pinanood siya ni Aling Rosa at sa bawat kilos ng anak, hindi ang CEO ng Bukang Liwayway Agritech ang nakikita niya, kundi ang kanyang munting Leo na tinutulungan niyang isulat ang sariling pangalan. "Gusto niyo po bang magluto?" "Nay, anong gusto niyong kainin?" tanong ni Leo. "Gusto ko sanang magluto ng ginisang munggo. Yung paborito mo na may chicharon at dahon ng ampalaya," sagot niya tila nag-aalangan. "Pero baka hindi bagay sa mansyon mo ang amoy ng probinsya." Umiling si Leo at hinawakan ang magaspang na kamay ng ina. "Nay, itong mansyon walang kwenta to kung wala ang amoy ng luto niyo. Iyon ang amoy ng tahanan." At sa loob ng isang oras, ang kusinang dating parang laboratorio ay napuno ng halimuyak ng giniginisang bawang sibuyas at ng kumukulong munggo. Nagmistula itong dambana. Nagkalat ang mga sangkap sa makintab na countertop. Nagkalansing ang mga sandok. Nagtawanan sila. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang bilyonaryong CEO at ang kanyang ina na taga-probinsya. Sila lang si Leo at si Nanay Rosa sa kanilang munting kaharian. Nang malapit ng maluto ang munggo, isang marahang tunog ng takong ang narinig nila mula sa pasilyo. Pumasok sa kusina ang isang babaeng tila hinulma mula sa isang magasin. Si Catherine, matangkad, balingkinitan suot, ang isang simpleng puting bestida na mukhang mas mahal pa sa lahat ng kasangkapan ni Aling Rosa sa probinsya. Ang kanyang buhok ay itim at tuwid at ang kanyang ngiti ay perpekto. "Leo, darling, I'm here," malambing niyang sabi. Huminto ang mundo ni Leo. "Katney, siya po si Catherine." Masayang pagpapakilala ni Leo, hinila palapit ang kasintahan. "Ang babaeng sinasabi ko sa inyo, ang pakakasalan ko." Napako ang tingin ni Aling Rosa sa dalaga. Maganda, sobrang ganda. Pero may kung anong lamig sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Rosa po," ang ina ni Leo. "It's a pleasure to finally meet you, tita."
Nakangiting sabi ni Catherine, inaabot ang kamay ni Aling Rosa. Nang magdikit ang kanilang mga palad, ang isa'y malambot at makinis, ang isa'y magaspang at may kalyodala ng dekada ng pagtatrabaho, isang kakaibang kuryente ang naramdaman ni Aling Rosa. Isang nangiti ang isinukli niya, isang nangiting pilit na pinatatag. Bumitaw si Catherine at sa isang kilos na mabilis at halos hindi mahahalata na akala niya'y hindi nakita ng matanda, ay may dinukot si Catherine mula sa kanyang mamahaling Hermes bag. Isang maliit na bote, isang bahagyang tunog ng spray, at ang matapang na amoy ng alcohol-based hand sanitizer ang humalo sa hangin, pilit na binubura ang anumang bakas ng palad ng ina ni Leo na naiwan sa malambot na kamay ng dalaga. Hindi ito napansin ni Leo na abala sa pagbubuhos ng kanyang atensyon sa kasintahan. Pero nakita ito ni Aling Rosa. Naramdaman niya, para itong isang munting sampal na hindi dumapos sa kanyang pisngi, kundi tumama diretso sa kanyang puso. Tinitigan niya ang dalawa ang kanyang anak na masayang masaya at ang babaeng perpekto sa paningin nito. Ngumiti si Catherine sa kanya isang nangiting kasing kintab ng sahig ng kusina, ngunit kasing lamig nang hindi niya mapaganang kalan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mansyon na ipinundar ng dugot pawis niya para sa kinabukasan ng anak, nakaramdam si Aling Rosa ng isang malalim na pangamba. Isang takot na nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib na baka ang babaeng ito na mahal ng kanyang anak ang siya ring wawasak sa lahat ng pinaghirapan niya. Nakatayo si Catherine sa harap ng salaming bintana ng kanyang penthouse unit sa Bonifacio Global City, hawak ang isang kopita ng puting alak. Sa ibaba ang mga ilaw ng syudad ay parang kumikinang na mga hiyas na nakasabog sa isang itim na tela. Perpekto, tahimik, malinis, isang mundong milya-milya ang layo sa amoy ng bawang at lupa na kumapit sa kanyang damit kanina. Idinayal niya ang numero ng kanyang ina. "Hello, Mom." Bati niya, ang boses ay may halong pagkainis. "Darling, how did it go? Nakilala mo na ba ang biyenan mo?" Sagot mula sa kabilang linya ang boses ni Consuelo, matining at laging may pahiwatig ng pangungutya. "Mom, she's exactly as I imagined," sabi ni Catherine na papikit. "She smells like garlic and the province." At ang mga kamay niya parang papel de liha. "I had to sanitize my hands 3 times. Isang tawa, Pino, ngunit walang init ang narinig ni Catherine. "Darling, ganyan talaga ang mga mahihirap. They wear their struggles on their skin. But you don't complain, Catherine. You control. This is a test. Kailangan mong ipakita sa kanya sa magalang na paraan kung nasaan ang lugar niya sa bagong mundo ng anak niya. Understand?" "Yes, Mom." Sagot ni Catherine, tumatango na tila kaharap ang ina. "Next week, sa La Lumiere, the family dinner." "Perfect," sabi ni Consuelo. "I will be there to guide you." Ang gabing iyon sa La Lumiere ay tila isang eksena mula sa pelikula. Ang mga ilaw ay malalambot, ang musika ng piano ay marahan, at ang bawat mesa ay may kandila at sariwang bulaklak. Dumating si Leo na buong pagmamalaking inaalalayan, si Aling Rosa na suot ang pinakamaganda niyang barot saya, isang regalong ipinadala ni Leo na ngayon lang niya nagamit. Para kay Aling Rosa, ang lugar ay parang palasyo. Bawat kubyertos ay kumikinang at ang mga waiter ay gumagalaw ng walang ingay. Maya-maya dumating si Catherine kasama ang kanyang ina, si Doña Consuelo. Balot si Consuelo sa isang itim na Chanel dress. Ang kanyang leeg ay napapalibutan ng mga perlas. Mula ulo hanggang paa, sumisigaw ang kanyang anyo ng yaman at kapangyarihan. Lumapit siya kay Aling Rosa at ngumiti, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "So you must be Rosa," sabi ni Consuelo, hindi inilahad ang kamay para makipagkamay. "I've heard stories about you." "Consuelo po." Sagot lang ni Aling Rosa, bahagyang yumuko. Umupo sila. Agad na naramdaman ni Aling Rosa ang pader
na hindi nakikita sa pagitan niya at ng mag-ina. Nagsimulang magsalita si Consuelo. Ang bawat tanong ay parang isang patalim na binalot sa seda. So Rosa, how was the trip from? Saan nga ulit yung Nueva Ecija? Tanong ni Consuelo habang binabasa ang menu na tila mas importante pa sa kausap. Ay opo, medyo mahaba ang biyahe pero sanay na po. Magalang na sagot ni Aling Rosa. I can imagine, sabi ni Consuelo. I'm sure life there is so simple, very quiet, malayo sa stress ng syudad. Tumango si Leo pilit, nang ngumingiti sinusubukang gawing maganda ang usapan. Yes, tita. That's why I want nanay to rest here with me. She deserves it after all her sacrifices. At doon binuksan ni Leo ang isang pinto na hindi niya dapat binuksan. Naku anak, huwag mo nang ipagyabang yun. Sabi ni Aling Rosa na hihiya ngunit masaya. Tumingin siya kay Consuelo. Itong si Leo napakabait na bata. Noong araw para lang makapasok siya sa kolehiyo, kailangan kong magbenta ng kung ano-ano. Pati nga yung singsing na pamana sa akin ng nanay ko, yung singsing pangkasal ko na isanla ko para lang sa tuition niya. Pero wala yun. Isang maliit na bagay lang yun kumpara sa pangarap ko para sa kanya. Ikinuwento ito ni Aling Rosa na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Hindi niya alam na ang bawat salita ay parang isang sampal ng kahihiyan para kay Catherine na namumula na ang mukha. Natahimik ang lahat. Ibinaba ni Consuelo ang kanyang kupita. Tinitigan niya si Aling Rosa nang may matamis, ngunit nakakainsultong ngiti. How touching! Sabi niya huminto sandali tila ninanamnam ang mga salita. And common. Ang salitang common ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Isang salitang nagpababa sa pinakadakilang sakripisyo ng isang ina sa isang ordinaryo at pangkaraniwang kwento ng kahirapan. Natigilan si Leo. Si Catherine ay napayuko tila gustong magtago sa ilalim ng mamahaling mantel. Ngunit si Aling Rosa, naramdaman niya ang sakit. Nawala ang nangiti sa kanyang labi na palitan ng isang pilit na pagtatago ng hapdi. Alam niya ang ibig sabihin ng ngiting iyon ng tonong iyon. Iyon ang tingin na ibinibigay sa kanya ng mga mayayaman sa bayan nila noon sa tuwing siya'y dumadaan amoy pawis at may bitbit na mabibigat na paninda. Ang masarap na hapunan ay biglang naging abos sa kanilang mga panlasa. Pauwi sa kotse, tahimik ang lahat. Si Leo ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Si Aling Rosa ay nakatingin lang sa bintana, pinagmamasdan ang mga nagdaraang ilaw na walang buhay. Pagdating sa mansyon, pagkatapos ihatid ang ina, sa silid nito, tumunog ang telepono ni Leo. Ang kaibigan at business partner niyang si Daniel. Pare, kamusta yung dinner? Tanong ni Daniel. Okay lang. It was formal. Sagot ni Leo umupo sa sofa at napahilamos sa mukha. Leo, sabi ni Daniel, biglang nagseryoso ang boses. Mag-ingat ka. Nakita ko sila kanina sa lobby ng restaurant. Pare, hindi ko gusto yung tingin ng nanay ni Catherine sa nanay mo. At lalo na yung tingin ni Catherine. Napakunot ang noo ni Leo. Ano ang ibig mong sabihin? I don't know, man. It's a look. Parang diring-diri. Parang isang bagay na kailangan niyang pagtiisan. Kilala kita, Leo. Alam kong mahal mo yang si Catherine, pero huwag kang maging bulag. Ang pamilya mo, ang nanay mo, yan ang hindi mo pwedeng talikuran. Nainis si Leo hindi sa kaibigan kundi sa katotohanang gumugulo sa kanyang isipan. Daniel, you're overthinking. Hindi ka lang sanay sa mga taong tulad nila. They're just different. Sana nga pare, sana ako lang ang nag-iisip ng sobra. Malungkot na sabi ni Daniel bago magpaalam. Ibinaba ni Leo ang telepono. Tinitigan niya ang isang litrato nila ni Catherine sa kanyang wallet, masaya at nagtatawanan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama siya, na imahinasyon lang ng kaibigan niya ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, isang maliit na tinik ang bumaon. Isang tinik
na nagsasabing ang dalawang mundong sinusubukan niyang pag-isahin ay hindi kailanman magtatagpo. At sa huli, kailangan niyang pumili. Ang hardin ng mansyon ay isang artipisyal na paraiso. May mga orkidya na nakasabit sa mga puno, isang maliit na fountain na humuhuni sa gitna at damong perpekto ang gupit. Dito madalas magpalipas ng umaga, si Aling Rosa hinahanap ang pamilyar na init ng araw na siyang bumuhay sa kanyang mga pananim sa probinsya. Ngunit ang araw dito ay iba. Tila mas mapagmasid hindi kasing palakaibigan. Isang umaga, habang naglalakad, pabalik sa malaking pintong salamin ng bahay na lito siya. May 200 na pwedeng pasukan. Pinili niya ang isa sa kanan ang daan na sa tingin niya'y mas maikli. Pagkatapos ng ilang hakbang sa halip, na ang kusina ang bumungad sa kanya ay ang pader na nakapalibot sa buong mansyon. Mali. Bumalik siya at tinahak ang kaliwang daan. Pero imbes na sa loob ng bahay, dinala siya nito sa likod ng garahe. Biglang nag-iba ang anyo ng hardin. Ang dating paraiso ay naging isang labirinto. Ang mga bulaklak ay tila nanunuya. At ang huni ng fountain ay parang isang halakhak. Isang matinding takot ang biglang kumapit sa puso ni Aling Rosa. Kinakapos siya ng hininga. Nasaan ako? Bakit hindi ko mahanap ang daan? Pabalik pa ulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Ang mansyon, na ilang metro lang ang layo, ay tila naging isang malayong kastilyo. Leo. Pabulong niyang tawag ang boses ay kinain ng hangin. Sinubukan niyang sumigaw pero walang lumabas. Nang makita siya ng isang hardinero, nakatayo lang siyang tulala. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Ma'am Rosa, okay lang po kayo. Doon po ang daan pabalik sa bahay. Magalang na sabi ng hardinero, itinuturo ang isang maliit na arko na natatakpan ng mga baging 100 na kanina lang ay hindi niya napansin. Ay oo, salamat iho, sabi niya pilit nang ngumingiti. Nasilaw lang ako sa araw. Pumasok siya sa loob ng bahay na nanginginig ang mga tuhod. Umupo siya sa unang upuang, nakita niya at napahawak sa kanyang dibdib. Hindi iyon dahil sa sikat ng araw. Alam niya, may kung anong unti-unting nawawala sa kanya mga ala-ala, mga direksyon, mga pangalan. Isang lihim na kinakatakutan niyang aminin kahit sa sarili niya. Makalipas ang ilang araw, habang nasa opisina si Leo, pumasok si Catherine sa silid ni Aling Rosa na may isang nangiting kasing lapad ng kanyang mga plano. Tita Rosa, good morning po. I have a surprise for you. Masayang bati niya. Sa likod niya ay may 2 babaeng nakauniforme. May dalang mga kahon at isang tablet na nagpapakita ng mga disenyo ng kwarto. Naguluhan si Aling Rosa. Anak, ano ito? A makeover po for your room, a gift from me and Leo. Sabi ni Catherine, ang boses ay matamis na parang pulot. I noticed po kasi na medyo luma na ang mga gamit ninyo. We want you to be more comfortable, mas moderno, mas presko. Bago pa man makasagot si Aling Rosa, nagsimula ng kumilos ang mga katulong. Ang kanyang lumang aparador na yari sa nara ay hinila palabas. Ang kanyang kama na may banig sa ilalim ay tinanggal. Ang bawat gamit na may kwento at pinagsamahan ay isa-isang inilalagay sa mga kahon na may markang storage o disposal. Natulala si Aling Rosa. Pakiramdam niya ay hinuhubaran ang kanyang pagkatao. Hanggang sa ang paningin niya ay dumapo sa isang bagay, sa sulok ng silid, ang kanyang lumang baul na gawa sa kahoy. Huwag yan. Sigaw niya, ang boses ay nagkaroon ng lakas. Huwag ninyong galawin yan. Humarang siya sa harap ng baul. Tumingin si Catherine sa kanya, ang nangiti ay bahagyang nawala. Tita, it's just an old trunk. It's full of termites probably. Hindi mga alaala ng anak ko ang laman niyan. Giit ni Aling Rosa, ang mga mata ay nagsusumamo. Sa hudyat ni Catherine, pilit na binuksan ng mga katulong ang baul. Tumambad ang mga lumang report card ni Leo, ang kanyang unang pares ng sapatos, mga litratong kupas, at isang bagay na pinakaiingatan ni Aling Rosa, isang polong puti
na siya mismo ang nanahi-puno ng mga tagpi dahil sa kalumaan. Ito ang uniforme ni Leo noong elementarya. Kinuha ito ng isang katulong at akmang ilalagay sa kahon ng disposal. Akin na yan, sigaw ni Aling Rosa at mabilis na inagaw ang damit. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang ito ang mismong anak niya. May naganap na bahagyang agawan, isang tahimik na pagpupumigla sa pagitan ng matanda at ng katulong. Lumapit si Catherine, ang mukha ay wala ng emosyon, ang boses ay malamig na parang yelo. Tita, it's just an old shirt. It's dirty. Marumi po. Ako ang gumawa nito para kay Leo. Nanginginig na sabi ni Aling Rosa luhay na mumuo sa kanyang mga mata. Mula ito sa pinagtagpi-tagping tela nung wala pa kaming pambili. Tinitigan ni Catherine ang damit na may pagkasuklam. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aling Rosa. Tita, sabi niya ang paggamit ng po ay isang insulto. Ang nakaraan po ay dapat iniiwan sa nakaraan. We have to look forward. This is holding us back. Itinuro niya ang damit ang baul, ang buong pagkatao ni Aling Rosa sa isang kilos na puno ng paghamak. Gumuho ang mundo ni Aling Rosa. Hindi lang ang damit niya ang tinatapon. Siya, ang kanyang mga sakripisyo, ang pinagmulan ng lalaking pakakasalan nito. Gabi. Umuwi si Leo na masaya. Sinalubong siya ng isang kwartong tila kinuha mula sa isang magazine. Puti, minimalist, walang bakas ni Aling Rosa. Wow, Kat, you did all this for nanay. Manghang sabi ni Leo, hindi napapansin ang lungkot sa mga mata ng ina na tahimik na nakaupo sa isang bagong silyang hindi komportable. Anything for your mother, darling, para hindi na siya mahirapan. Sagot ni Catherine, niyakap si Leo. Sa sobrang tuwa at pasasalamat na ramdaman ni Leo na ito na ang perpektong sandali. Sa harap ng kanyang ina, sa gitna ng silid na sumisimbolo sa pagmamahal ni Catherine, lumuhod si Leo. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Isang kumikinang na diamante ang lumitaw. Catherine, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Will you marry me? Umiyak si Catherine, mga luhang perpekto ang pagkalkula at sumagot ng, yes, of course, yes. Habang sila'y magkayakap, idinagdag ni Leo ang balitang magpapatibay sa kanilang kinabukasan. And Kat, I just got off the phone with Mr. Velasco, your father's main investor. He said that once we're engaged, the merger is a done deal. This is it. The deal of the century. Our future is set. Mula sa kanyang upuan, pinanood ni Aling Rosa ang kanyang anak na ipinagdiriwang ang kinabukasang itinayo sa ibabaw ng mga guho ng kanyang nakaraan. At sa puso niya naramdaman niya ang huling piraso nito na tuluyan ng nabasag. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Leo sa malawak na sala, ipinakita ng anak ang mga bagong kuhang litrato sa kanyang cellphone. Mga litrato mula sa huling pag-uwi nito sa kanilang bayan sa Nueva Ecija para sa isang proyekto ng kumpanya. Tingnan niyo, Nay, yung bahay ni Aling Bebang pinapinturahan na. Masayang sabi ni Leo, idinudulas ang daliri sa screen. At si Mang Carding Kalbo na ngayon. Tumawa si Aling Rosa, ang mga mata ay nagniningning sa bawat pamilyar na imahe. Pakiramdam niya'y umuwi siya kahit panandalian lang. Aba oo nga, kamusta na raw ang mga anak niya? Ayon po, malalaki na. Si Junjun nasa Maynila na rin daw po nag-aaral. Mabuti naman, sabi ni Aling Rosa. Idinulas pa ni Leo ang screen. Isang litrato ng isang babaeng nakangiti, medyo may katabaan na nakatayo, sa harap ng isang tindahan. At Biglang natigil si Aling Rosa. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Tinitigan niya ang pamilyar na mukha. Ang kanyang kumare. Ang ninang ni Leo sa binyag. Ang kaibigan niya sa hirap at ginhawa sa loob ng halos 40 taon. Pero ang pangalan nito, parang bulang biglang naglaho sa isipan niya.
Isang blangkong pader ang humarang sa kanyang alaala. Si, kumaring ano nga ulit yan anak? Pilit niyang itinawa. Sinusubukang itago ang biglaang pagkabagabag. Si Ninang Benita po, sagot ni Leo. Bahagyang nagtataka pero hindi nag-iisip ng masama. Siya pa nga po ang nagpabaon sa akin ng paborito ninyong longganisa. Ay oo, si Benita ang tanda ko na talaga. Mabilis na sabi ni Aling Rosa at agad na iniba ang usapan. Naku, anak, kumusta na nga pala ang mga papeles para sa kasal ninyo? Naayos na ba lahat? Hindi na muling binalikan ni Leo ang usapan. Pero si Aling Rosa sa likod ng kanyang mga ngiti ay dinadala ang isang mabigat na takot. Pati ba naman ang pangalan ng matalik niyang kaibigan ay kaya na niyang kalimutan. Ang paghahanda para sa kasal ay naging isang malaking produksyon na pinamumunuan ni Doña Consuelo. Isang umaga, ipinatawag niya si Aling Rosa sa dining area kung saan nakalatag ang mga plano, mga sample ng tela at mga listahan. Nandoon din si Catherine at ang kanilang wedding planner. Rosa, sit down, sabi ni Consuelo, hindi man lang nag-abalang gumamit ng po. We're finalizing the details. Masayang umupo si Aling Rosa. Umaasang makakapagbigay siya ng kahit munting suhestiyon. Naisip ko lang sana, Consuelo, na kung pwede ako na ang maghahanda ng pangkain sa mga bisita na galing sa probinsya. Kahit konting kakanin lang yung paborito ni Leo na biko. Nagkatinginan si Catherine at ang kanyang ina. Isang tingin na puno ng pagpipigil sa pagtawa. Abiko, ulit ni Consuelo, tila isang salitang alien ang narinig. Rosa, this is going to be the wedding of the year. The guests are ambassadors, CEOs, old money families. We are serving a 5-course meal curated by a Michelin star chef. Hindi ito isang piyesta sa baryo. Ang bawat salita ay parang isang dagok. Napahiya si Aling Rosa. Pasensya na. Naisip ko lang naman. And about your attire. Dagdag ni Catherine, binubuklat ang isang magazine. Mommy found a wonderful designer who can create a gown for you. Something simple but elegant. In beige. Pero anak, mahinang sabi ni Aling Rosa. Mayroon na akong pinatahing barot saya. Iyon sana ang isusuot ko. Tradisyonal at maganda naman. Tita, malambing ngunit may diin na, sabi ni Catherine. We need the motif to be consistent. We can't have someone looking out of place. It's for the pictures. Tila lahat ng gusto ni Aling Rosa ang kanyang luto. Ang kanyang damit, ang kanyang pagkatao ay out of place. Isa siyang lumang muebles sa isang modernong bahay na pilit na itinatago sa sulok. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang malinis at walang buhay na silid, naramdaman ni Aling Rosa ang matinding pangungulila. Kinuha niya ang kanyang lumang baul, ang tanging bagay na naisalba niya mula sa makeover at binuksan ito. Kinuha niya mula sa ilalim ang isang makapal at lumang photo album. Umupo siya sa kama at dahan-dahang binuklat ang bawat pahina. Ang mga kupas na litrato ang kanyang kayamanan. Si Leo bilang isang sanggol na walang ngipin. Si Leo na nanalo sa isang declamation contest, suot ang pulong siya ang nanahi. Isang litrato nila ng kanyang yumaong asawa, masaya at puno ng pangarap. Habang tinitingnan ang mga litrato, pumasok si Consuelo sa silid nang hindi kumakatok, may dalang isang tasa ng tsa. I thought you might want some tea. Chamomile, it helps you relax. Sabi niya, ang ngiti ay hindi umaabot sa mata. Salamat, sabi ni Aling Rosa, akmang isasara ang album. Oh, what's that, old photos? Tanong ni Consuelo. Lumapit at umupo sa tabi niya nang hindi inaanyayahan. How? Nostalgic. Tiningnan ni Consuelo ang mga litrato na may halong pagkamausisa at paglibak. Si Leo ba yan? Ang payat niya. He really came from nothing, didn't he? Hindi sumagot si Aling Rosa. Niyakap na lang niya ang album. Well, things change. Sabi ni Consuelo, tumatayo na.
At sa kanyang pagtayo bigla siyang natisod sa paa ng kama. Isang pagkatisod na halatang halata ang pagkukunwari. Oh my goodness, sigaw niya. Ang mainit na tsaa mula sa tasa ay tumapon hindi sa sahig, hindi sa kama, kundi diretso sa nakabukas na pahina ng album. Isang maliit na singaw ang umangat mula sa mga litrato. Ang tinta ay nagsimulang magkalat. Ang nakangiting mukha ni Leo noong kanyang graduation sa elementarya ay biglang nagmukhang multo. Ang nag-iisang litrato ng kanyang asawa ay nabahira ng kulay kape na mantsa. Naku, I am so sorry. How clumsy of me, sabi ni Consuelo. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Kumuha siya ng tissue at marahang idinampi sa basang pahina, lalo lang ikinalat ang pinsala. Pasensya na talaga, Rosa. Iniwan niya ang silid, iniiwan ang amoy ng chamomile at pagkawasak. Naiwan si Aling Rosa na tulala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang punasan ang mga litrato. Pero huli na ang lahat. Ang mga alaala ay nasira na nabasa naglaho. Humagulhol siya nang walang tunog. Doon sa malamig at malungkot na silid, habang yakap-yakap ang sirang album, isang tanong ang paulit. Ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Inaagaw na ba nila ang nakaraan ko? Inaagaw na ba nila ang anak ko? Nakatayo si Daniel sa harap ng malaking whiteboard sa conference room ni Leo. Ang mukha ay seryoso. Ang board ay puno ng mga numero, mga graph na pataas at pababa at mga salitang tulad ng leverage assets at liquidation risk. Paritignan mo to, sabi ni Daniel, binibilugan ng pulang marker ang isang malaking numero sa ilalim. Ito ang utang natin sa bangko para sa expansion sa Visayas. Malaki ang inilabas nating pera. Umaasa tayo sa papasok na capital mula sa VNC Holdings, ang kumpanya ng pamilya ni Catherine, pagkatapos ng merger. Umupo si Leo, minasahe ang kanyang sentido. Ramdam niya ang bigat sa likod ng mga salita ng kaibigan. Ang sinasabi ko, Leo, pagpapatuloy ni Daniel humarap sa kanya, ay nakatali tayo sa kanila. Ang kasal mo kay Catherine ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig. Naging business contract na rin. Kapag umatras ka o kapag may nangyaring hindi maganda, babagsak ang lahat ng pinaghirapan natin. Lahat. Tinitigan ni Leo ang mga numero. Para siyang nakatingin sa isang kadena na unti-unting ipinupulupot sa kanyang leeg. Ang bawat pangarap na binuo niya para sa mga magsasaka, ang bawat teknolohiyang idinevelop niya para iangat ang buhay sa probinsya ay nakasalalay ngayon sa isang pirma, sa isang I do. Ang presyo ng kanyang pangarap ay naging ang kanyang kalayaan. It will be fine, Dan. Pilit na sabi ni Leo. Catherine loves me and her family won't let us fail. Ngumiti lang si Daniel, isang ngangiting mapait. Sana nga pare, sana nga. Isang linggo bago ang kasal, nagpasya si Catherine na magdaos ng isang intimate bridal shower sa mansyon. Ang intimate para kay Catherine ay nangangahulugang 20 bisita, lahat ay mga anak ng mayayaman, mga socialite na ang tanging problema sa buhay ay kung anong kulay ng bag ang babagay sa kanilang sapatos. Ang buong bahay ay napuno ng halakhakan, tunog ng mga kupitang nag-uumpugan at amoy ng mamahaling pabango. Si Aling Rosa ay nanatili sa kanyang silid, ayaw makigulo. Ngunit naubusan siya ng tubig sa pitzel, kaya napilitan siyang lumabas at pumunta sa kusina. Pagdaan niya sa sala, nakita niya ang mga bisita. Lahat ay nakatingin sa kanya, ang matandang babae na naka-duster sa gitna ng kanilang Hermes at Louis Vuitton. Naramdaman niya ang kanilang mga matang mapanuri, ang kanilang mga bulungang, tila mga bubuyog na umuugong. Excuse me, Manang, can you get me some more champagne? Utos ng isang babaeng nakapulang bestida, hindi man lang siya tinitingnan, inaakalang isa siya sa mga katulong. Bago pa man makasagot si Aling Rosa, lumapit si Catherine, may hawak na 2 baso ng champagne. Oh, hi tita, sabi ni Catherine. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay nagbabala. Don't mind them. Mga kaibigan ko lang po,
Sige na po, bumalik na kayo sa kwarto nyo at magpahinga. Kami na ang bahala rito. Isang magalang na pagtataboy. Ngunit ang pinakamasakit na sandali ay hindi pa dumarating. Nang papasok na si Aling Rosa sa pasilyo, narinig niya ang tanong ng babaeng nakapula. Hey Kat, who was that? Is she your new mayordomo? Medyo matanda na ha? Huminto si Aling Rosa sa likod ng pader, ang puso niya'y kumakabog. Hinintay niya ang sagot ni Catherine. Hinintay niyang ipagtanggol siya nito. Hinintay niyang sabihin, "That's Leo's mother, my future mother-in-law." Pero hindi iyon ang sinabi ni Catherine. Sa halip, isang mahinang tawa ang narinig ni Aling Rosa. Isang tawang alanganin at pilit. "Oh her," sabi ni Catherine, ang boses ay ibinaba na parang isang sikreto. "She's a distant relative. From the province, nakikitira lang pansamantala." Pagkatapos ay mabilis niyang iniba ang usapan. "Anyway, have you seen the new collection from Dior? It's divine." At hinila ang kaibigan palayo. Nakatayo si Aling Rosa sa likod ng pader, hindi makagalaw. Ang mga salitang yun, distant relative, nakikitira lang, ay tumagos sa kanyang puso na parang mga pako. Itinanggi siya. Sa sariling pamamahay ng kanyang anak, itinuring siyang isang estranghero, isang kahihiyan na kailangang itago. Hindi na siya tumuloy sa kusina. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid, bawat hakbang ay parang pasa ng 100 kilong bigat. Umupo siya sa gilid ng kama, sa gitna ng bago, ngunit walang kaluluwang silid at niyakap ang sarili. Walang luhang pumatak. Tila naubos na ang lahat ng luha niya. Ang natira na lang ay isang malalim at nanunuot na kirot. Gabi. Dumating si Leo, napagod mula sa maghapong pakikipagpulong. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa silya sa may bintana, nakatingin sa dilim. Ang liwanag lang na tumatama sa mukha nito ay mula sa buwan. "Nay, bakit po kayo nandito sa dilim?" tanong ni Leo, binuksan ng ilaw. Lumingon si Aling Rosa, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Namimiss ko na ang probinsya, anak." Mahina niyang sabi. "Namimiss ko na ang bahay natin." Lumapit si Leo at umupo sa paanan niya. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Naramdaman niya ang panginginig nito. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang biglang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. "Konting tiis na lang po, Nay," sabi niya, pilit na pinapasigla ang boses. "Pagkatapos po ng kasal, ipapasyal ko kayo. Babalik tayo sa Nueva Ecija, tayong dalawa lang." Tumangulang si Aling Rosa. Ngumiti siya sa anak, isang nangiting puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng pamamaalam. Sa isip niya, ang bahay na sinasabi niyang namimiss niya ay hindi lang ang pisikal na istruktura sa probinsya. Ito ay ang tahanan kung saan siya ay si Nanay Rosa, ang reyna, ang ilaw. Hindi isang distant relative na nakikitira lang. Hindi makatulog si Leo. Nakatihaya siya sa kanyang malawak na kama sa ilalim ng mga kumot na mas mahal pa sa buong upa sa bahay nila noon. Ang silid ay madilim at tahimik, ngunit sa isipan niya ay maingay. Nag-uunahan ang mga numero mula sa ulat ni Daniel, ang mga pekeng na maangiti ni Consuelo, ang mga babala ng kanyang kaibigan, at higit sa lahat, ang imahe ng kanyang ina na nakaupo sa dilim kanina. Bumangon siya. Binuksan ang isang drawer sa tabi ng kama at kinuha ang nasirang photo album. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa salaming bintana, muli niyang tinitigan ang mga pinsala. Ang mantsa ng tsaa sa nag-iisang litrato ng kanyang ama ay parang isang luhang hindi na natuyo. Ang naburang mukha niya sa graduation picture ay tila isang paalala ng isang bagay na unti-unti ring nawawala sa kanya. Isang galit ang nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib, isang galit na hindi niya masabi kung para kanino. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang makita ang ina. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid, ang mga paa ay walang ingay sa malamig na sahig.
Bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto ni Aling Rosa at may manipis na sinag ng ilaw na nagmumula sa loob mula sa isang maliit na bedside lamp. Sumililip siya at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakahukot si Aling Rosa sa gilid ng kama. Sa harap niya sa ibabaw ng isang maliit na mesa ay ang luma puti at tagpi-tagping polo ang uniforme niya noong elementarya. Sa kamay ng kanyang ina ay isang karayom at sinulid. Sa kabila ng pagod sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas na roon ng kanyang ina, sa gitna ng gabi, maingat na tinatahi ang isang maliit na punit malapit sa kwelyo ng lumang damit. Habang nagtatahi, mahina siyang humuhuni. Isang pamilyar na himig, isang uyayi na kinakanta nito sa kanya tuwing hindi siya makatulog dahil sa gutom o takot. Sa ugoy ng duyan, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nang munti pang bata, sa piling ni nanay, ang bawat nota ay parang isang patak ng mainit na ulan sa kanyang natutuyong puso. Isang paalala ng isang buhay na simple mahirap ngunit buo. Pumasok si Leo sa silid. Nagangat ng tingin ng ina, hindi nagulat na para bang kanina pa siya hinihintay. Nay, bakit po gising pa kayo? Mahinang tanong ni Leo. At bakit niyo pa po yan tinatahi? Itinuro niya ang lumang damit. Ngumiti si Aling Rosa, isang ngangiting malumanay. Importante to, anak. Ito ang nagpapaalala sa akin na bago ka naging CEO, ikaw muna ang muntik kong batang lalaki. Ang batang hindi kailanman nagreklamo, kahit puno na ng tagpi ang uniforme niya. Hinaplos niya ang isang tagpi sa siko. Itong tagping ito noong nahulog ka sa puno ng mangga. Ito naman, itinuro niya ang isa pa sa may balikat noong inaway mo yung batang nang aasar sa'yo dahil butas na ang sapatos mo. Umupo si Leo sa tabi niya sa gilid ng kama. Ang dibdib ay tila pinipiga. Gusto niyang humingi ng tawad para sa nasirang album sa pagtanggi ni Catherine sa kanya kanina sa lahat pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tila naramdaman ni Aling Rosa ang bigat sa kanyang puso. Ibinaba niya ang damit at hinawakan ang kamay ng anak. Ang palad nito na dati maliit at malambot, ngayoy malaki na at magaspang din dahil sa pagod. Anak di ko, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Bukas ang malaking araw mo. Ano man ang mangyari, ipangako mo sa akin ang isang bagay. Ano po yun, Nay? Tinitigan niya ito diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay malinaw at puno ng kahulugan. Anak, ano man ang mangyari, palagi kang maging mabuting tao. Ang simpleng payo ay tumagos sa kaluluwa ni Leo. Hindi nito sinabing maging matagumpay o maging mayaman. Ang sinabi niya ay maging mabuti. Pagkatapos may kinuha si Aling Rosa mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na kahon balot sa simpleng brown paper at tinalian ng sinulid mula sa pananahi. Ito ay para sa'yo. Sabi niya, iniabot ito kay Leo. Huwag mong bubuksan hanggat hindi pa tapos ang seremonya bukas, maliwanag. Kinuha ni Leo ang kahon. Magaan ito. Ano po ito? Nay. Basta. Ngumiti lang siya. Para kung sakali lang. Hindi na napigilan ni Leo ang sarili. Niyakap niya ang kanyang ina nang mahigpit isinubsob ang mukha sa balikat nito. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng kanilang bahay. Sa probinsya ang amoy ng pag-aaruga, ang amoy ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Isang yakap na nagsasabing, patawad, salamat, at mahal kita lahat sa iisang pagkakataon. Nang bumalik siya sa kanyang silid, kahit paano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mainit na katiyakan. Ngunit habang siya'y nahihiga, na umilaw ang kanyang telepono sa bedside table. Isang mensahe mula kay Catherine. Binuksan niya ito. I can't wait to be Mrs. Alcantara tomorrow. By the way, your mom won't be sitting with us at the VIP table, right? Para lang sa mga principal sponsors yun. Just making sure XOXO.
Ang lahat ng init na naramdaman ni Leo mula sa yakap ng kanyang ina ay biglang naglaho na parang binuhusan ng isang baldeng tubig na may yelo. Ang mga salita sa mensahe ay simple, ngunit ang kahulugan ay malinaw. Ang kanyang ina ay hindi kabilang. Ang huling gabi ng katahimikan ay tapos na. Alam niya, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang mga buto na bukas may darating na bagyo. Ang bulwagan ng kasal ay isang pangarap na binigyang buhay. Ang mga kristal na aranya sa itaas ay kumikinang na parang mga bituin, nagbibigay liwanag sa daan-daang bisitang nakasuot ng kanilang pinakamamahaling barong at gown. Ang bawat mesa ay may palamuting sariwang puting rosas mula pa sa ibang bansa, at ang hangin ay puno ng amoy ng yaman at kapangyarihan. Sa isang sulok, isang string quartet, ang marahang tumutugtog ng musikang klasikal. Lahat ay perpekto, lahat ay nasa tamang lugar. Pagkatapos bumukas ang malalaking pinto at pumasok si Catherine, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Suot ang kanyang milyon-pisong halaga na wedding gown na dinisenyo sa Paris na may libu-libong perlas at kristal na manumanong ibinurda. Si Catherine ay hindi lang isang nobya, isa siyang diyosa. Ang kanyang mukha ay perpektong naayusan, ng kanyang nangiti ay kalkulado, at ang bawat hakbang niya ay tila isang reyna na inaangkin ang kanyang kaharian. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Ang lahat ng mata ay sumasamba. Sa isang mesa malapit sa harapan, tahimik na nakaupo si Aling Rosa. Suot niya ang kanyang pinakamagandang barot saya na siya mismo ang nagborda ng mga bulaklak sa laylayan. Payak ito kumpara sa karangyaan sa paligid, ngunit dala nito ang dangal na hindi kayang bilhin ng pera. May kislap ng purong saya sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang babaeng pakakasalan ng kanyang anak. Ngunit sa ilalim ng sayang iyon, may isang maliit na kaba, isang aninong hindi niya mapangalanan. Sa likod ng karangyaan, sa may kusina, mayroong bahagyang kaguluhan, kulang sa tauhan. Ang ilan sa mga waiter ay bago at hindi sanay sa ganito kalaking okasyon. Nakita ito ni Aling Rosa nang minsang dumaan siya para kumuha ng tubig. At tulad ng isang ina na hindi kayang manood lang habang may nagkakagulo, ginawa niya ang alam niyang gawin. "Hayaan ninyo, tutulong ako," mahinahon niyang sabi sa headwaiter. "Kailangan nating maging maayos ang lahat para sa anak ko." Walang sino man ang nangahas tumanggi. Siya pa rin ang ina ng groom. Hinubad niya ang kanyang alampay, ipinatong sa upuan, at nagsimulang tumulong sa pag-aayos ng mga baso at plato. Sa isang tabi, tinitiyak na ang lahat ay organisado. Ngunit minsan, ang kabaitan ang naglalakad sa atin patungo sa bingit ng trahedya. Nakatayo si Catherine sa gitna ng bulwagan, tinatanggap ang mga pagbati. Ang labi ay may ngiti ng tagumpay. Isang batang-batang serbidora na nanginginig ang mga kamay sa kaba ang nagtutulak ng isang trolley na may lamang isang maliit 3 patong na wedding cake para sa simbolikong paghiwa ng bagong kasal. Sa kanyang pagmamadali at pagkailang, biglang natisod ang paa ng serbidora sa makapal na alpombra. Gumiwang ang trolley. Ang cake ay nagsimulang tumagilid. Walang pag-aalinlangan sumugod si Aling Rosa para tulungan ang bata. Hinawakan niya ang trolley para pigilan ito sa pagbagsak. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang tulak ay nagbigay ng huling momentum sa tumatagilid na cake. Sa isang iglap na tila bumagal ang oras, nasaksihan ng lahat ang sakuna. Isang malaking bahagi ng puting cake na may maselang disenyong bulaklak ay bumagsak mula sa trolley at lumapag hindi sa sahig kundi sa mahabang buntot ng perpektong gown ni Catherine. Kumalat ang puting icing at mga palamuting asukal sa perpektong pagkakatuyo ng mamahaling tela. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Huminto ang musika, huminto ang mga bulungan. Lumingon si Catherine. Ang kanyang perpektong nangiti ay biglang nabura na palitan ng isang maskara
ng purong galit. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng saya, ay nag-aapoy na parang impyerno. Hindi niya tiningnan kung sino ang may gawa. Ang nakita lang niya ay ang mantsa sa kanyang perpektong araw. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Tumingin siya sa nakatulalang serbidora at kay Aling Rosa na nasa tabi nito. Tingnan mo ang ginawa mo sa bestida ko, wala kang silbi, estupida. Hindi pa man nakakahingi ng paumanhin si Aling Rosa. Nang buong bilis at lakas, itinaas ni Catherine ang kanyang kamay. Plak! Isang malutong at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aling Rosa. Isang tunog na pumunit sa hangin. Isang tunog na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang bulwagan. Isang tunog na mas malakas pa sa anumang musikang tumugtog kanina. Napatigil ang lahat. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang pisngi. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. At sakit, isang sakit na higit pa sa pisikal. Ang namumulang marka ng palad ni Catherine ay malinaw na bakat sa kanyang balat. Isang sabay-sabay na paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga cellphone ay nagsimulang itaas. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto sa dulo ng bulwagan. Pumasok si Leo, nakasuot ng kanyang puting-puting tuxedo. Ang muka ay nag-uumapaw sa saya, handa nang salubungin ang kanyang mapapangasawa. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, natigilan siya. Isang bangungot na nagkakatotoo ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang kanyang nobya. Ang mukha ay puno ng galit. Sa harap nito, ang kanyang ina, hawak ang namumulang pisngi, ang mga mata ay puno ng luhang hindi maipatid. At sa paligid nila, 100 pares ng mga matang nakatitig, saksi sa isang krimeng hindi mapapatawad. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting namatay. Nagkasalubong ang kanilang mga mata, ang mata ng anak na hindi makapaniwala at ang mata ng inang dinurog ang puso. Ang katahimikan sa bulwagan ay mabigat, halos nakakabingi. Para itong isang malaking salamin na nabasag sa libu-libong piraso at bawat piraso ay sumasalamin sa parehong imahe ng kahihiyan at pagkagulat. Anong ginawa mo? Ang tanong ni Leo ay hindi isang sigaw. Ito'y isang bulong, ngunit puno ito ng lamig na tila kayang magpayelo sa nag-aapoy na galit. Ang bawat salita ay dahan-dahan binibigkas na may bigat ng isang paparating na paghatol. Lumingon si Catherine at ang nag-aalab na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng maputlang takot nang makita si Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Leo, darling," nauutal niyang sabi, sinusubukang bawiin ang kanyang perpektong postura. This clumsy servant. Sinira niya ang gown ko." Itinuro niya ang nanginginig na serbidora at pagkatapos ay si Aling Rosa na para bang iisa lang ang dalawa. Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Leo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pulang marka sa pisngi ng kanyang ina. Lumakad siya. Hindi patakbo, hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay mabigat at may layunin, tila isang sundalong tumatawid sa isang larangan ng digmaan. Nilampasan niya si Catherine na para bang hindi ito umiiral at lumuhod sa tabi ni Aling Rosa. "Nay," sabi niya, ang boses ay basag. Hinawakan niya ang kamay ng ina na nakatakip pa rin sa mukha nito. "Nasaktan ka ba, Nay?" Umiling si Aling Rosa, pilit nang ngumingiti habang ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Ayos lang ako, anak. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Huwag ka nang gumawa ng eksena." Ang mga salita niyang yon, ang kanyang pagpapatawad sa gitna ng kahihiyan, ang siyang naging kutsilyong sumaksak ng pinakamalalim sa puso ni Leo. Mas masakit pa kaysa sa sampal mismo. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinarap niya si Catherine at sa unang pagkakataon, nakita ni Catherine ang tunay na galit sa mga mata
ng lalaking minahal niya, isang galit na kalmado, malalim at walang kapatawaran. Hindi pagkakaunawaan. Ulit niya ang bawat pantig ay puno ng pangungutya. Catherine, alam mo ba kung sino ang sinampal mo? I thought she was a servant. Hindi ko alam. Depensa ni Catherine, ang boses ay nanginginig na hinahanap ang simpatya ng mga nakapaligid na bisita. At doon isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Isang ngiting nagpatindig ng balahibo sa mga nakakita. Iyan. Sabi niya, ang boses ay bahagyang lumakas sapat na para marinig ng lahat. Iyan mismo ang problema. Hindi mo alam. Dahil kahit kailan, hindi ka nag-abalang alamin. Kahit kailan hindi mo siya tiningnan bilang isang tao. Para sa'yo, isa lang siyang lumang muebles na nakakahiya. Isang distant relative. Isang bagay na kailangang itago. Bawat salita ay isang bala. Natigilan si Catherine. Paano nalaman ni Leo ang tungkol doon? Sinampal mo. Pagpapatuloy ni Leo, ang boses ay naging kasing talim ng isang labaha. Ang babaeng natulog ng gutom para lang makakain ako. Ang babaeng isinanla ang singsing pangkasal niya para lang makapagtapos ako. Ang babaeng bumuo sa akin mula sa putik. Sinampal mo ang nanay ko, Catherine. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ina niya. Oh my God, that's his mother. Ang kapal ng muka. Lumapit si Consuelo, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Leo, please, it was a mistake. Let's not ruin this beautiful day. Tiningnan siya ni Leo, ang mga mata ay walang emosyon. Tapos na po ang magandang araw na ito, tita. Bumaling siya sa mga bisita, ang kanyang muka ay matatag na parang bato. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng natutulalang MC. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan, malinaw at pinal. Mga kaibigan, pamilya, mga kagalang-galang na bisita. Simula niya. Maraming salamat sa inyong pagdalo, ngunit humihingi ako ng paumanhin. Huminto siya sandali, hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na bumalot sa lahat. Tapos na ang kasal. Isang malakas na, "Ano, Binina?" ang narinig mula kay Catherine. Gumungo siya. Ang kanyang mamahaling gown ay biglang naging isang mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa sa sahig ng kahihiyan. Hindi na muling tiningnan ni Leo si Catherine. Lumakad siya pabalik sa kanyang ina at marahang inalalayan itong tumayo. "Uwi na po tayo, Nay," bulong niya. Habang naglalakad sila palabas, hinawi ng mga bisita ang daan na parang dagat na nahati. Ang dating pagsamba sa kanilang mga mata ay napalitan ng awa para sa ina at pagkamuhi para sa nobya. Bago sila tuluyang makalabas, lumapit si Daniel. May ipinakita siya sa cellphone niya kay Leo. Isang video, malinaw na kuha mula sa isang anggulo. Ang pagbagsak ng cake, ang pagsigaw ni Catherine, ang malutong na sampal, at sa ilalim nito ang bilang ng mga shares ay mabilis na tumataas. Viral na pare. Bulong ni Daniel. Tiningnan ni Leo ang video, pagkatapos ay tumingin sa likod sa nagwawalang si Catherine na pinipigilan ng kanyang ina. Ang pagbagsak ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito. Bago pa man sumikat ang araw, kinabukasan, sumabog na ang bagyo. Ang video na may titulong "The Wedding Slap, Bride Slaps Future Mother-in-Law Over a Cake" ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa paggising ng bansa ito na ang bumungad sa kanilang mga newsfeed. Bawat share, bawat comment, bawat angry react ay parang isang patak ng gasolina na lalong nagpalaki sa apoy. Naging pambansang usapan. Ang hashtag #NahanSampalBride ay naging #1 trending topic sa Twitter sa loob lamang ng ilang oras. Ang pangalan ni Catherine, na dati simbolo ng karangyaan at kagandahan, ay naging kasing kahulugan ng arogansya at kawalang puso. Ang mga larawan niya sa mga magazine ay biglang nilagyan ng mga meme. Ang kanyang mga endorsement ay binahan ng mga komento ng galit. Boycott Catherine,
arogante, walang respeto sa matanda. Ang pagbagsak ay mabilis at walang awa. Ang unang tumawag ay ang ahensya na humahawak sa kanyang mga kontrata. Catherine, we have to drop you. All the brands are pulling out. They don't want to be associated with this mess. Sunod-sunod na. Ang kumpanya ng pabango na siya ang muka. Ang clothing line na may billboard niya sa EDSA. Ang real estate company na nagpasikat sa kanya. Lahat ay naglabas ng opisyal na pahayag. We do not condone disrespect towards the elderly. Our partnership with Miss Catherine Velasco has been terminated effective immediately. Sa loob ng 24 na oras binura siya ng mundong minsan ay sumamba sa kanya. Samantala sa mansyon ng mga Alcantara, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng social media. Hindi lumalabas ng silid si Aling Rosa. Si Leo naman ay nakaupo sa kanyang opisina, sa bahay nakatitig sa screen ng laptop, pinapanood ang pagguho ng mundo ni Catherine at ng sarili niya. Tumunog ang kanyang telepono. Si Mr. Velasco ang ama ni Catherine. Walang hello o kamusta. Alcantara? Sigaw mula sa kabilang linya ang boses ay nanginginig sa galit. You humiliated my daughter. You ruined my family's name. Ang anak niyo po ang gumawa niyan sa sarili niya. Kalmadong sagot ni Leo. You think you can get away with this? The merger is off. At sisiguraduhin kong walang sino mang investor ang lalapit sa'yo. I will personally see to it that your company burns to the ground. Magiging pulubi ka ulit, Alcantara. Babalik ka sa pinanggalingan mong putikan. Click! Ibinaba ang telepono. Hindi nagtagal tumawag si Daniel. Leo, totoo ba? They're pulling out. Oo. Sagot ni Leo na papikit. Patay tayo pare. Sabi ni Daniel, ang boses ay puno ng pag-aalala. Lahat ng assets natin naka-leverage para sa expansion. Kapag hindi pumasok ang pera mula sa VNC Holdings, sisingilin tayo ng bangko. Wala tayong pambayad. We'll lose everything. Ang kumpanyang binuo niya mula sa pangarap ang bukang liwayway agritech na siyang pag-asa ng maraming magsasaka ay nasa bingit na rin ng pagbagsak. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanilang usapan. Bumukas ito at pumasok si Doña Consuelo. Ang mukha ay namumutla, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa galit. Leo, you have to fix this, sabi niya. Hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Maglabas ka ng statement. Sabihin mong nagkamali ka lang ng reaksyon. Sabihin mong mahal mo pa rin si Catherine. We can still save this. Tinitigan siya ni Leo isang tingin na puno ng pagod at pagkadismaya. Save what, tita, ang pangalan nyo. Ang pera. Paano naman po ang nanay ko? Sino ang mag-aayos sa kanya? Oh, for God's sake, it was just a slap. Matanda na siya, makakalimutan din niya yan. Walang pusong, sabi ni Consuelo. Pero ang kahihiyan na, to dadalhin to ng pamilya namin habang buhay. Umiling si Leo. Hindi niyo pa rin naiintindihan. Mahina niyang sabi. Wala na po tayong dapat pag-usapan. Kinuha niya ang telepono para tawagan ng security. Huwag mo akong itaboy sa bahay na to. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang composure ay tuluyan ng nawala. Kung hindi dahil sa amin, isa ka pa ring basang sisiw. Sisirain kita, Leo. Tandaan mo yan. Sisirain kita. Nang mailabas na ng security si Consuelo, naiwan si Leo sa katahimikan ng kanyang opisina. Napatingin siya sa maliit na kahon na nakapatong sa kanyang mesa, ang regalo ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong kinuha. Simple lang ang balot. Pinunit niya ito sa loob. Walang alahas o mamahaling relo. Ang laman ng kahon ay isang lumang-lumang passbook ng bangko. At sa ibabaw nito, isang maliit at nakatuping papel. Binuklat niya ang papel. Sulat kamay ng kanyang ina, nanginginig ngunit malinaw. Anak, hindi ko alam kung para saan ito, pero nararamdaman kong kailangan mo. Ito ang lahat ng naipon ko mula sa pagtitinda sa palengke. Hindi ito malaki,
Pero kung sakaling kailanganin mong magsimula ulit, nandito lang ako. Nagmamahal, Nanay. Binuksan ni Leo ang passbook. Sa loob ng 20 taon, naghulog ang kanyang ina ng 20-50 o 100 piso kung ano man ang matira sa kita niya sa araw-araw. Ang huling balanse, 57,322 pesos and 15 centavos. Isang halaga na halos katumbas lang ng isang bote ng alak sa kasal na hindi natuloy. Ngunit para kay Leo sa sandaling iyon, ito ang pinakamalaking kayamanan sa buong mundo. Niyakap niya ang passbook at ang sulat. At doon sa gitna ng pagbagsak ng kanyang imperyo, sa gitna ng ingay at galit ng mundo, umiyak si Leo Alcantara. Umiyak siya hindi dahil sa mawawalang pera, kundi dahil sa pag-ibig na kahit kailan ay hindi mawawala. Isang linggo pagkatapos ng kasal na hindi natuloy, ang mansyon ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Ang mga mamahaling palamuti ay nakatago na. Ang mga bulaklak ay nalanta na. Ang natira na lang ay ang malawak na espasyo at ang mga alaalang unti-unti nilang binabalot sa mga kahon. Darating na ang bangko anumang araw para kunin ang lahat. Nakatayo si Leo sa gitna ng sala, hawak ang isang kahon ng mga libro, habang si Aling Rosa naman ay maingat na ibinabalot ang isang lumang litrato sa dyaryo. Walang lungkot sa kanilang mga mukha. Sa halip mayroong isang payapang pagtanggap. Sayang yung mga halaman sa hardin, anak, sabi ni Aling Rosa. Sana may mag-alaga sa kanila. Hayaan niyo po, Nay, sagot ni Leo ngumiti. Makakahanap din sila ng bagong hardinero. Ang pagbagsak ng kumpanya ni Leo ay mabilis. Ngunit sa gitna ng unos isang bagay ang hindi niya inaasahan. Ang video ng sampal ay hindi lang nagdulot ng galit, nagdulot din ito ng simpatya. Ang kwento ni Aling Rosa ng kanyang sakripisyo at dignidad ay umantig sa puso ng milyon-milyon. Nag-viral ang mga lumang artikulo tungkol sa kung paano nagsimula si Leo at kung paano niya laging binabanggit ang kanyang ina bilang inspirasyon. Ang bukang liwayway Agritech ay nalugi, ngunit ang pangalan ni Leo Alcantara ay naging simbolo ng integridad at pagmamahal sa magulang. Samantala, si Catherine ay nagbabayad sa kanyang kasalanan. Bilang bahagi ng sentensya mula sa kasong isinampa ng isang women's rights group para sa public humiliation and emotional abuse of an elder, kinailangan niyang magbigay ng 500 oras ng community service. Ang kanyang destinasyon, isang maliit at simpleng home for the aged sa Quezon City. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mga bintana, suot ang isang simpleng t-shirt at kupas na pantalon, isang pamilyar na bisita, ang dumating may dalang isang bayong ng mga prutas. Si Aling Rosa. Natigilan si Catherine. Binitawan niya ang basahan. Napatayo siya ng tuwid handa sa anumang masasakit na salita. Handa sa panunumbat. Ngunit wala sa mga iyon ang dumating. Lumapit si Aling Rosa, hindi sa kanya, kundi sa isang matandang babae na nakaupo sa tumba-tumba. Inabutan niya ito ng isang hinog na mangga. Ngumiti ang matanda. Nagkwentuhan sila. Iyon lang. Nagbahagi lang si Aling Rosa ng kabaitan. Nang paalis na napadaan si Aling Rosa sa kinatatayuan ni Catherine, huminto ito. Tinitigan siya hindi ng may galit kundi ng may awa. May dinukot si Aling Rosa sa kanyang bulsa, isang maliit at malinis na panyo. Nagpapawis ka, iha. Mahinahon niyang sabi, iniabot ang panyo. Baka magkasakit ka. Iyon lang, isang simpleng kilos. Ngunit para kay Catherine ang panyong yon ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng diamanteng isinuot niya. Sa wakas bumigay ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Napaluhod siya at humagulhol. Isang iyak na hindi dahil sa nawalang yaman o kasikatan, kundi isang iyak ng tunay na pagsisisi. Patawad po. Patawad. Paulit-ulit niyang sabi sa sahig. Hindi na lumingon si Aling Rosa. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, tapos na ang lahat para sa kanya.
Makalipas ang isang buwan nagpatawag ng isang maliit na press conference, si Leo hindi sa isang grand hotel kundi sa isang co-working space sa Quezon City. Kasama niya si Daniel. Ang bukang liwayway agritech ay wala na. Simula niya ang boses ay matatag. Nawala sa amin ang lahat ng aming pinaghirapan. Pero sa pagkawala ng lahat isang bagay, ang aming natagpuan ang tunay na layunin. Inanunsyo niya ang kanyang bagong proyekto, isang non-profit foundation, gamit ang natitirang personal na pera niya at ang tulong mula sa mga kaibigang naniniwala pa rin sa kanya. Itatayo nila ang Alay ni Rosa Foundation, isang organisasyong tutulong sa mga maliliit na magsasaka na makakuha ng access sa teknolohiya at magbibigay suporta sa mga abandoned elderly sa mga probinsya. Ang pondong nalikom mula sa maliit na passbook ng kanyang ina ang nagsilbing unang donasyon. Walang karangyaan, walang bilyon-bilyong piso, tanging puro at tunay na serbisyo. Ang huling eksena ay hindi sa isang mansyon. Ito ay sa isang simpleng bahay na paupahan sa Nueva Ecija na may tanawin ng malawak at luntiang palayan. Nakaupo sina Leo at Aling Rosa sa isang lumang silyang yantok. Sa kanilang beranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng lupa at bagong tubong palay. Hawak ni Leo ang magaspang na kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na dati niyang ikinahiya sa harap ni Catherine ay ang mga kamay na ngayon ay kanyang pinakaiingat-ingatang yaman. "Masaya ka ba rito, Nay?" tanong ni Leo. Tumingin sa kanya si Aling Rosa, ang muka ay payapa, ang mga mata ay kasing kinang ng mga bituin na unti-unting lumilitaw sa langit. "Anak," sabi niya, pinisilya ang kamay ni Leo. "Ang tahanan ay hindi sa laki ng bahay, nasa kung sino ang kasama mo." Ngumiti si Leo, isang ngiting totoo at malaya. Ang bigat ng mundo ay nawala na sa kanyang mga balikat. Nawala ang kanyang kumpanya, nawala ang kanyang mansyon, nawala ang kanyang nobya. Ngunit sa pagkawala ng lahat, natagpuan niya muli ang kanyang sarili. "Uwi na tayo, Nay." Bulong niya kahit na nandoon na sila. "Nasa bahay na tayo." Magkasama nilang pinanood ang dilim na tuluyang bumalot sa paligid habang sa malayo ang mga alitaptap ay nagsimulang sumayaw, maliliit na ilaw ng pag-asa sa isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang payapang pakiramdam ng pag-uwi sa probinsya ay unti-unting napalitan ng isang mapait na katotohanan. Ang init ng araw na dati nagbibigay buhay ay ngayoy tila isang paalala ng bawat butil ng pawis na walang katumbas na ani. Nakatayo si Leo sa harap ng isang maliit na grupo ng mga magsasaka sa ilalim ng isang puno ng mangga na nagsisilbing kanilang pansamantalang bulwagan. Sa likod niya ay isang whiteboard na may mga drawing ng sistema ng irigasyon at mga bagong uri ng binhi. Ang kanyang boses ay puno ng sigasig ng isang pangarap na pilit niyang binubuhay. Sa pamamagitan po ng Alay ni Rosa Foundation, makakakuha tayo ng mas matitibay na binhi at makakapagtayo tayo ng isang maliit na kooperatiba para hindi na tayo binabarat ng mga middleman sa merkado. Paliwanag niya. Ang mga mata ay nagniningning. Ngunit ang mga matang sumasalubong sa kanya ay hindi puno ng pag-asa. Puno ang mga ito ng pagdududa. Biglang tumayo ang isang matandang magsasaka, si Mang Celso, na kilala sa buong baryo sa kanyang prangkang pananalita. Ang kanyang balat ay kulay lupa, sunog sa araw, at ang kanyang mga mata ay nakakita na ng napakaraming bagyo at tagtuyot. "Alcantara." Sabi niya. Ang pagtawag sa apelyido ni Leo ay isang pader sa pagitan nila. "Maganda yang mga sinasabi mo, maganda yang mga drawing mo." Huminto siya, tinitigan si Leo mula ulo hanggang paa. "Pero ang tanong namin simple lang, nawala mo nga ang bilyon-bilyong piso mo sa Maynila. Paano mo kami matutulungan na ni 100 piso ay pinag-iingatan?" Ang tanong ay parang isang malakas na sampal. Isang sampal na hindi galing sa kamay ng isang aroganteng nobya,
kundi mula sa kamay ng mismong mga taong gusto niyang tulungan. Natigilan si Leo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang lahat ng kanyang husay sa negosyo, ang lahat ng kanyang galing sa boardroom, ay walang silbi sa harap ng simpleng lohika ng isang magsasaka. Ang pulong ay natapos ng walang kasunduan. Isa-isang umalis ang mga magsasaka, nag-iiwan ng mga bulungan na parang mga bubuyog na umuugong sa tainga ni Leo. Puro salita. Taga Maynila yan. Nangarap lang yan. Ang pundasyon ay paubos na. Ang maliit na ipon ng kanyang ina ay matagal nang naubos. Ang mga donasyong pumapasok online ay maliliit at madalang hindi sapat para pondohan ng isang malaking proyekto. Noong isang linggo, kinailangan niyang ibenta ang luma, ngunit matatag pa niyang pick-up truck, ang huling natitirang ari-arian niya mula sa dati niyang buhay para lang may pambayad sa upa at pambili ng gamot ng kanyang ina. Isang gabi dumating si Daniel mula Maynila, may dalang mga dokumento. Umupo sila sa maliit na mesa sa kanilang kusina. "Pare, tignan mo," sabi ni Daniel itinuturo ang mga numero. "Lubog na tayo. Kung hindi tayo makakahanap ng malaking donor sa susunod na buwan, kailangan na nating isara ang pundasyon." "Hindi," madiing sabi ni Leo. "Hindi tayo pwedeng sumukudan. Ito na lang ang natitira sa akin." "Leo, maging praktikal ka naman," sabi ni Daniel, ang boses ay tumaas na. "Ang idealismo, hindi yan nakakain. Pinagtatawanan na tayo rito? Akala nila, isa kang baliw na naglalaro ng bahay-bahayan. Hindi mo naiintindihan. Ako pa ba ang hindi nakakaintindi?" Putol ni Daniel. "Leo, kasama mo ako mula sa simula. Nakita kitang umakyat at ayokong makita kang tuluyang masira. Baka tama na." Ang kanilang pagtatalo ay naputol nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Aling Rosa, suot ang kanyang paboritong duster. Ang buhok ay bahagyang magulo. May hawak siyang isang plato, isang walang laman na plato. Ngumiti siya, isang nangiting malinaw at masaya. Lumapit siya kay Leo. "Anak," sabi niya sa isang boses na puno ng paglalambing na para bang kararating lang ni Leo mula sa eskwela. "Nakita mo ba ang asawa ko? Hinihintay na niya ako para sa hapunan. Kanina pa siya." Natigilan ang dalawang magkaibigan. Ang galit sa kanilang mga muka ay napalitan ng pagkagulat at isang malalim na awa. Tinitigan ni Leo ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay nakatingin sa isang espasyo sa likod niya, isang espasyong walang tao. "Nay," nagsimulang manginig ang boses ni Leo. "Wala na po si tatay, di ba? Matagal na po siyang wala." Ang nimnaw, ang ngiti sa mukha ni Aling Rosa ay unti-unting naglaho. Kumunot ang kanyang noo. Tumingin siya sa walang laman na plato, pagkatapos ay kay Leo. Isang anino ng pagkalito, sinundan ng isang alon ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata, habang ang isang nakalimutang katotohanan ay pilit na bumabalik. "Ay, o nga pala." Bulong niya, ang boses ay basag. "Ang tanda ko na talaga." Niyakap niya ang plato na para bang ito'y isang bagay na napakahalaga. "Pasensya na, anak. Nakalimutan ko." Tumalikod siya at dahan-dahang bumalik sa kanyang silid. Iniiwan ng dalawang lalaki sa isang nakabibinging katahimikan. Napaupo si Leo. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang bigat na nararamdaman niya ay hindi na lang bigat ng isang nabigong pangarap. Ito'y isang bagong uri ng bigat, mas malalim at mas personal. Ang pagprotekta sa dangal ng kanyang ina mula sa isang sampal ay madali lang pala. Ngunit paano niya poprotektahan ang kanyang ina mula sa isang kaaway na nasa loob mismo ng isipan nito, isang kaaway na dahan-dahang nagnanakaw sa pinakamahalaga nitong yaman, ang kanyang mga alaala. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis sila sa Maynila, sa gitna ng dilim ng kanilang munting kusina, naramdaman ni Leo Alcantara ang tunay na pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Catherine sa likod ng counter ng isang maliit na coffee shop,
sa isang hindi gaanong kilalang eskinita sa Maynila. Ang kanyang mga kamay na dati sanay sa paghawak ng mga kopita ng champagne at Hermes bags ay abala ngayon sa pagbabanlaw ng mga tasa at platito sa lababo. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ang nagsisilbi niyang pabango. 2 customer na nakaupo malapit sa counter ang nag-uusap ang kanilang mga boses ay sapat na para marinig niya. "Nakita mo ba yung balita?" sabi ng isa. "Yung CEO na nag-cancel ng kasal si Leo Alcantara. Ayun bangkarote na raw. Nagtayo ng foundation sa probinsya pero mukhang wala ring nangyayari." "Kawawa naman," sagot ng kasama nito humigop ng kape. "Pero kasalanan din niya. Masyadong idealist. Akala niya siguro ganun kadali ang buhay." Ayan tuloy nga. Hindi nag-angat ng tingin si Catherine. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ang mukha ay isang blankong canvas, walang mababakas na emosyon. Ngunit sa loob-loob niya bawat salita ay parang isang maliit na tinik na tumutusok sa kanyang dibdib. Pinagsisilbihan niya ngayon ang mga taong pinagtatawanan, ang lalaking minsan niyang sinira. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang penitensya. Gabi-gabi, pagkatapos ng 12 oras na trabaho, umuuwi siya sa isang maliit na kwartong inuupahan. Ang tanging kasama niya ay isang lumang laptop. Hindi siya nanonood ng mga pelikula o nakikipag-chat. Ang tanging binubuksan niya ay ang website ng alay ni Rosa Foundation. Binabasa niya ang mga update, tinitingnan ang mga litrato ng mga magsasakang kausap ni Leo at binabasa ang page ng donasyon na halos walang bagong pangalan. Nakikita niya ang paghihirap, nararamdaman niya ang kabiguan. Isang araw, habang nasa gitna ng kanilang kalituhan, kung saan kukuha ng pondo isang email ang dumating sa inbox ng pundasyon. From anonymous donor. Subject donation notification. A donation of PHP 30,000 has been successfully processed for the alay ni Rosa Foundation. Nagkatinginan sina Leo at Daniel, 30,000 piso. Hindi ito bilyon ni milyon. Ngunit sa panahong iyon para itong isang himala. Ito'y sapat na para makabili ng isang sakong primera klaseng binhi na matagal na nilang gustong subukan, isang uri na kayang makaligtas sa pabago-bagong panahon. "Sinong nagpadala?" tanong ni Leo. "Walang pangalan pare. Anonymous," sagot ni Daniel, sinusubukang i-trace ang pinagmulan ng transaksyon. Galing sa isang generic payment gateway. Imposibleng malaman kung sino. Isang misteryosong tulong. Isang lihim na tagapag-alaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Mayroon pa palang naniniwala. Ang binhi ay naitanim. Ang maliit na tagumpay ay nagbigay ng bagong lakas kay Leo. Ngunit habang ang isang bahagi ng kanyang buhay ay unti-unting umuusbong, ang isa naman ay dahan-dahang nalalanta. Naging pabago-bago ang kalagayan ni Aling Rosa. May mga araw na siya'y ang dating Nanay Rosa, matalas ang isip maalaga at puno ng kwento. Sa mga araw na ito, magluluto sila ni Leo, magtatawanan at uupo sa beranda. Sasabihin ni Aling Rosa, "Pasensya na anak kung minsan ay nagiging makakalimutin ako." At sasagutin siya ni Leo ng, "Ayos lang po, Nay. Lahat naman tayo tumatanda." Ngunit may mga araw na iba. Mga araw na ang kanyang mga mata ay blangko naglalakbay sa isang nakaraang hindi na maibabalik. Isang hapon, umuwi si Leo mula sa bukid. Naratnan niya ang kanyang ina sa sala, nakaupo sa silya, masayang nakikipag-usap sa isang bakanteng upuan sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na tila may hinahaplos na isang hindi nakikitang kamay. "Namiss kita, mahal," narinig niyang sabi ni Aling Rosa sa hangin. "Huwag kang mag-alala, mabait na bata. Itong si Leo. Manam sa'yo." Huminto si Leo sa may pintuan ng puso, ay parang dinudurog. Nakikipag-usap ang kanyang ina sa kanyang yumaong ama.
na para bang ito'y nakaupo lang doon, kaharap niya. Dito ka lang, mahal. Pagpapatuloy ni Aling Rosa ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang labi. Huwag mo na kaming iwan ulit. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang pumasok. Nay, lumingon si Aling Rosa, bahagyang nagulat. Ngumiti siya kay Leo. Anak, nandyan ka na pala. Halika, samahan mo kami ng tatay mo. Nagkwekwentuhan kami. Hindi alam ni Leo kung ano ang gagawin. Umupo siya sa tabi ng ina at sa loob ng isang oras nakinig siya habang kinakausap ni Aling Rosa ang isang multo mula sa nakaraan. Tumango siya, sumagot at nakipag-usap sa kawalan para lang mapasaya ang babaeng unti-unti nang nawawala sa kasalukuyan. Gabi. Sa kanyang maliit na apartment sa Maynila, natanggap ni Catherine ang kanyang sahod, isang sobreng may lamang ilang libong piso. Bumili siya ng kanin at isang dilatang sardinas para sa hapunan. Pagkatapos kumain, binuksan niya ang kanyang laptop. Tiningnan niya ang natitira sa kanyang pera. May sapat siyang pambayad sa upa at pangkain para sa susunod na linggo. Ang natitira, halos 2,000 piso ay hindi malaki. Ngunit para sa pundasyon ito'y maaaring mga hulugan ng ilang bag ng pataba. Binuksan niya ang donation page. Muli pinili niya ang anonymous. Itinipe niya ang halaga. Habang pinipindot niya ang confirm button, isang munting nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiting hindi para sa kamera, hindi para sa publiko, kundi isang tunay na ngiti ng isang taong sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak ay nakahanap ng isang maliit na paraan para bumuo ng isang bagay na tama. Ang maliit na himala ng mga binhi ay namunga. Ang 30,000 pisong donasyon ay naging isang maliit na bukid ng palay na mas matatag at mas malusog kaysa sa inaasahan. Isang umaga pagkatapos ng anihan, lumapit si Mang Celso kay Leo. Ang dating pagdududa sa mga mata ng matanda ay napalitan ng isang bagong kislap ng respeto. Alcantara, sabi niya, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong bahagyang pagtango. Maganda ang ani. Baka may punto ka nga sa mga sinasabi mo. At sa unang pagkakataon, inilahad niya ang kanyang magaspang na kamay. Salamat. Tinanggap ni Leo ang kamay. Ang pakikipagkamay na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang multimilyong pisong kontratang napirmahan niya noon. Dahil sa tagumpay na ito, unti-unting kumalat ang balita sa mga karatig baryo. Dumami ang mga maliliit na donasyon. May nagbigay ng 50 piso, may nag-abot ng isang sakong pataba. Hindi ito malaki, pero ito'y tunay. Ito'y galing sa komunidad. Isang araw kailangan ni Leo na maglakbay pabalik sa Maynila. May isang supplier doon na nag-aalok ng mga second-hand na gamit pang saka sa murang halaga. Isang malaking pagkakataon para sa pundasyon. Mag-iingat ka roon, pare. Paalala ni Daniel habang naghahanda si Leo. Ibang mundo yon. Baka makita mo sila. Kaya ko na to, Dan. Sagot ni Leo, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may bahagi pa rin siyang kinakabahan sa pagbabalik sa syudad na minsan niyang tinawag na kaharian at naging kulungan. Naging matagumpay ang pulong sa Maynila. Masaya si Leo habang naglalakad sa isang abalang kalsada sa Quezon City, naghahanap ng masasakyan pabalik. Habang naghihintay na huminto ang traffic ang kanyang mga mata, ay napadpad sa kabilang kalye. Isang maliit na coffee shop na may pangalang Kanto Kape, at sa loob sa likod ng salaming bintana, may nakita siyang isang pamilyar na anino. Isang babaeng nakatali ang buhok, nakasuot ng itim na apron at abalang nagpupunas ng mesa. Mas payat siya. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga kilos ay napalitan ng isang pag-iingat, isang kahusayan na natutunan mula sa paulit-ulit na paggawa. Walang alahas, walang makeup, si Catherine. Huminto ang paghinga ni Leo. Para siyang isang estatwang biglang itinayo sa gitna ng bangketa.
Bumalik lahat ang tamis ang sakit, ang galit ang kahihiyan. Isang bagyo ng mga alaala sa loob lamang ng ilang segundo. Isang bahagi niya ang gustong tumalikod at tumakbo. Ngunit isang mas malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya na tumawid. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang bawat hakbang ay isang pagtimbang sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Pumasok siya sa loob. Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ang nagpaangat ng tingin ni Catherine mula sa kanyang ginagawa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala ang ingay ng mga sasakyan, ang amoy ng kape ang usapan ng mga customer. Sa sandaling iyon, sila lang ang dalawang tao sa isang maliit na universo. Walang nagsalita, walang ngumiti, walang sumimangot. Si Leo ang unang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya sa counter. "Ikaw," sabi niya, "hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag, isang pagkilala sa isang katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan. Ikaw ang tumutulong." Hindi nagulat si Catherine. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makatingin, nang diretso sa mga mata ni Leo. Hindi sapat. Bulong niya ang boses ay bahagyang paos. Pero ito lang ang alam kong paraan. "Bakit?" tanong ni Leo. Sa wakas nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay malinaw, walang pagkukunwari, tanging isang malalim na kalungkutan. "Dahil sinira ko ang isang bagay na maganda, Leo. At habang buhay kong pagsisisihan yun, hindi ko na maibabalik ang lahat. Pero ayokong makitang pati ang mga pangarap mo para sa iba ay masira rin dahil sa akin." Tumahimik ulit sila. Hindi ito isang katahimikan na nakakailang, kundi isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ang pagpapatawad ay hindi nabanggit, ngunit naroon ito lumulutang sa hangin. "Naging masaya ako para sa iyo, Leo," sabi ni Catherine, isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Natagpuan mo ang tunay na mahalaga." "Salamat, Catherine," sagot ni Leo. At sa pagbanggit niya ng kanyang pangalan, naramdaman nilang pareho ang pagsasara ng isang pinto. Isang closure, hindi para magsimula muli, kundi para tuluyan ng magpaalam sa nakaraan. Tumalikod na si Leo para umalis nang biglang mag-ring ng malakas ang kanyang telepono. Si Daniel. "Leo?" Sigaw mula sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pagkasindak. "Nasaan ka na ba?" "Pauwi na, bakit, anong nangyari?" Si Nanay Rosa. "Nagpaalam lang na maglalakad sa bukid kaninang umaga. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Hindi namin siya mahanap." Nabitawan ni Leo ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. "Leo, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Catherine. Tumingin si Leo sa kanya, ang muka ay puno ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malala pa sa pagkalugi o kahihiyan. "Si Nanay," sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nawawala si Nanay Rosa. Ang gabi ay mabilis na bumagsak sa mga palayan, dala ang isang malamig na hangin na tila nanunuot hanggang sa buto. Ngunit walang sino man ang umuwi. Ang buong baryo na dati puno ng pagdududa ay nagkakaisa ngayon sa isang layunin. Gamit ang kanilang mga flashlight at lampara, ang mga magsasaka sa pangunguna ni Mang Celso at Daniel ay gumawa ng mga grupo para halughugin ang bawat sulok ng kanilang lupain. "Nanay Rosa, Aling Rosa, nasaan po kayo?" Ang kanilang mga sigaw ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, ngunit ang tanging sumasagot ay ang huni ng mga kuliglig. Si Leo ay tumatakbo na parang isang baliw. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa kanyang mga yabag sa putikan. Bawat puno ay tila isang anino ng panganib. Bawat tunog ng hangin ay parang isang bulong ng masamang balita. Ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng mga paano kung
nadulas siya? Paano kung naligaw siya at hindi na makabalik? Paano kung hinalughog nila ang paboritong ilog ni Aling Rosa, ang lumang kapilya, ang palengke, ngunit walang bakas? Habang tumatakbo, biglang may isang alaala na pumasok sa isip ni Leo. Isang alaalang matagal na niyang nakalimutan. Siya bilang isang maliit na bata, umiiyak dahil tinukso sa eskwela. Paglabas niya ng gate, naroon ang kanyang ina, naghihintay sa ilalim ng isang malaki at matandang puno ng mangga sa likod ng eskwelahan. Niyakap siya nito at sinabing, "Huwag kang mag-alala anak, dito lang palagi si nanay naghihintay sa'yo." Ang lugar na yon, ang kanilang tagpuan. Doon sigaw niya kay Daniel, sa likod ng elementary school. Tumakbo siya ng buong bilis, hindi alintana ang mga sangang humahampas sa kanyang mukha. Pagdating niya sa lugar, huminto siya kinakapos ng hininga at naroon nga siya. Nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang likod ay nakasandal sa makapal na katawan nito. Nakatingala siya sa kalangitan na puno ng libo-libong bituin. Ang kanyang mukha ay kalmado payapa na parabang naghihintay lang talaga siya. Walang bakas ng takot o pagkalito. Dahan-dahan lumapit si Leo. Takot siyang baka sa isang malakas na hakbang ay maglaho ito na parang isang panaginip. "Nay," mahina niyang tawag. Lumingon si Aling Rosa. Tinitigan niya si Leo. Ang kanyang mga mata ay malinaw, ngunit may isang blankong espasyo sa likod ng mga ito. Walang kislap ng pagkilala. Isang tingin na ibinibigay mo sa isang estranghero. "Sino ka, iho?" Tanong niya. Ang boses ay malumanay at puno ng pagtataka. Hindi ito isang biro. Ang dilim na ano't nandito ka pa. Isang matinding kirot ang tumusok sa puso ni Leo, mas matindi pa sa sampal, mas masakit pa sa pagkalugi. Ang kanyang ina, ang babaeng sentro ng kanyang mundo, ay hindi na siya kilala. "Hinihintay ko ang anak ko." Pagpapatuloy ni Aling Rosa, muling tumingala sa mga bituin. "Si Leo, uuwi na yon mula sa eskwela. Palagi niya akong sinasalubong dito." Sa isipan niya, siya'y isang batang ina na naghihintay sa kanyang munting anak, hindi isang matandang babaeng nalimutan na ang paglipas ng panahon. Lumuha si Leo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit o pagkatalo. Ito'y luha ng pagtanggap. Nauunawaan na niya. Ang kalaban ay hindi si Catherine, hindi si Consuelo, hindi ang kahirapan. Ang kalaban ay ang panahon mismo, at ito'y isang laban na hindi niya kayang ipanalo. Sa halip na pilitin ang alaala ng ina, sa halip na sabihing, "Nay, ako po ito si Leo." Umupo siya sa tabi nito, sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi na niya sinubukang ibalik ang Nanay Rosa ng kahapon. Sasabayan na lang niya ang Nanay Rosa ng ngayon. Tumingala rin siya sa mga bituin. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula siyang humuni. Isang pamilyar na himig. Ang huling oyayi na kinanta nito sa kanya sa huling gabi ng kanilang katahimikan. "Sana'y di magmaliw ang dati kong araw." Nang munti pang bata, sa piling ni nanay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang nagpapatuloy, ito'y naging matatag. Sa pagkarinig sa himig, dahan-dahang lumingon si Aling Rosa sa kanya. Ang blangkong tingin sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nagkaroon ng isang maliit na kislap. Hindi isang kislap ng pag-alala sa isang pangalan o mukha, kundi isang kislap ng pagkilala sa isang damdamin. Sa isang pagmamahal na nakatatak na sa kanyang kaluluwa, hindi sa kanyang isipan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung sino ang lalaking katabi niya, pero alam niyang pamilyar ang awit na ito. Alam niyang ligtas siya. Dahan-dahan isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Ipinagpatuloy ni Leo ang pagkanta habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang kanyang ina. Nawala na ang ina na nagpalaki sa kanya, ang inang saksi sa lahat ng kanyang tagumpay. Ngunit sa kanyang mga bisig ngayon
ay ang parehong babae na nagmahal sa kanya nang walang pasubali. At iyon ay hindi kailanman magbabago. Ang tunay na yaman sa huli ay hindi ang pagbabalik ng nawalang pera, hindi ang pagkamit ng kapayapaan. Ito ay ang kakayahang mahanap ang ganda at lakas sa gitna ng isang durog na puso. Ito ay ang pag-unawa na kahit na ang mga alaala ay kumukupas, ang pag-ibig ay nananatili. At habang sila'y magkayakap sa ilalim ng mga bituin, alam ni Leo na kahit anong unos pa ang dumating, sapat na yon, sapat na sapat na.